So for the group 12, ang topic natin ngayon ay bedtime stories and lullabies. So ano nga ba ang bedtime stories at lullabies? So ang bedtime stories at lullabies ay ang mga kwento o kanta na sinasabi o syempre kinakanta sa mga bata bago sila matulog. Ginagawa ito ng parents, syempre ng grandparents, or pwede rin yung mga caregivers nila para matulungan na mag-relax at makatulog yung mga bata. And nakakatulong din ito para maramdaman ng bata na mahal sila at ligtas sila. At pwede rin silang matuto tungkol sa mga iba't ibang kultura. Paano nga ba, kahit bata pa sila is parang may mga stories naman na for kids na yung mga simple Filipino culture or Filipino values is na nakapaloob na sa mga stories. So, ano nga ba ang bedtime stories? Ang bedtime story ay isang maikling kwento na binabasa o kwento sa isang tao, particularly sa bata, bago sila matulog. Ginagawa ito para matulungan, yun nga, para ma-relax or makalm yung utak nila bago sila matulog. And nakakatulong din ito para maramdaman ng bata na na safe siya kasi may nakabantay sa kanya may nakabantay sa kanya na nakakatanda habang naghahanda siya sa kanyang pagtulog. And ang examples ng mga bedtime stories ay yung mga fairy tales tulad ng Cinderella or Snow White, etc. And yung mga simpleng kwento ng hayop tulad ng The Tortoise and the Hare, or yung mga ibang alamat or mga maikling kwento. And syempre may mga maiikling kwento na ginagawa or ine-invento ng mga parents natin bago tayo matulog. And for the third slide is yung lullaby. Ano nga bang isang lullaby? Ang lullaby ay isang malumanay na kanta na syempre kinakanta para patulugin ang mga bata. Usually, kinakanta ito ng parents o caregivers para yun nga, matulungan pa rin ng mga bata na mag-relax at madaling makatulog dahil sa it depends on the rhythm of the voice ng kumakanta or depende sa gaano ka kalumanay yung pagkanta nung kumakanta sa kinakantahang bata. Ang examples naman ng mga lullabies are yung Twinkle Twinkle Little Star, yung mga sobrang soothing na kanta para sa mga lullaby. And meron din Rock-a-Bye Baby, or yung mga simple na kinakanta ng nanay o mga lola natin habang pinapatulog yung mga bata o yung mga apo nila or tayo mismo nung mga bata tayo. Atin namang talakayin ang comparative analysis about bedtime stories and lullabies. So, unahin na natin sa Philippines. Bedtime stories in the Philippines often show parental love, comfort, and care. While sa lullabies naman, they are usually gentle songs na kinakanta ng mga parents natin to help children sleep peacefully. So, first example is the Ili Ili Tulog Anay. So, it is a traditional Visayan lullaby that gently comforts a child and encourages them to sleep calmly. The next one is the Ugoy ng Duyan. It is a famous Filipino lullaby that expresses the deep love of a mother and the feeling of safety a child experiences while being rocked to sleep. Next is sa China. Stories and lullabies in China often emphasize honesty, integrity, and wisdom. So, yung example namin sa story is yung The Empty Path, na kung saan sinasabi sa story na ito na may isang bata na nagngangalang Ping, na kung saan
he honestly present an empty pot to the emperor after his seeds failed to grow. Ngayon, si emperor is ni-reveal niya na yung mga seeds na yon is na-boiled siya. And because of pagiging honest ni Ping is nirewardan siya nitong si emperor. And this story teaches that truthfulness is more important than success. So, yung sa lalabay naman is yung Yalangke na kung saan it is a gentle cradle song na ginagamit para pakalmahin yung mga babies and to help them fall asleep. The last one is sa Japan. So, bedtime stories and lullabies in Japan often include heroes, magical elements, and clever characters. So, yung sa example namin sa story is the Momotaro. So, yung kwento na to is about a boy born from a peach who grows strong and brave. And sa tulong ng mga kaibigan niyang hayop, is na-defeat niya yung demons and na-protect niya yung village nila. And this story teaches bravery, teamwork, and loyalty. And sa lalabay naman is yung sa Edo Lalabay. So, it is a traditional lalabay na kinakanta slowly to soothe children and help them sleep. Kikita sa Venn diagram na may tatlong circle. And it represents the three countries kanina, which is the Philippines, China, and Japan. And unahin mo natin yung mga differences nila. First is sa Philippines. So, ang mga lalabay sa Philippines is nakafocus sila sa love ng family at sa comfort sa bata. Halimbawa na lamang is yung sa Ili-Ili Tulog Ana and yung Uwi ng Duyan, which is nagpapakita siya ng pagmamahal ng magulang sa kanilang anak habang ito ay kanilang pinapatulog. And next naman is sa China, na kung saan ang stories ay nagtuturo siya ng honesty and yung good characters. Halimbawa na lamang is yung The Empty Pot, na kung saan ipinakita ni Ping na mas mahalaga ang pagiging honest kaysa manalo. And the third one naman is sa Japan, na kung saan ang stories is tungkol siya sa bravery and adventure. Halimbawa is yung kay Momotaro, di ba? Na kung saan is isa siyang batang matapang na lumaban sa mga demonyo kasama yung kanyang mga animal friends. And makikita rin natin dito yung na may similarities din each two countries. First is sa Philippines and China. So, pareho silang nagtuturo ng good values and respect sa family. And sa Philippines naman tsaka sa Japan, pareho naman silang may stories or song na nagpapakita ng care at pagtulong sa iba at minsan ay may elements naman ng mga nature and animals. And yung sa similarities naman ng China and Japan is pareho silang may story na nagpapakita ng virtue, wisdom, at yung pagiging matalino ng characters na kung saan is nalalampasan nila yung mga problems. So sa similarities naman ng Philippines, China and Japan is lahat naman ng countries na ito is gumagamit ng bedtime stories and lullabies para turuan ang mga bata na magandang asal and yung matulungan sila na mag-relax bago matulog. And now let's proceed naman po to the educational purposes. Number 1 is build literacy skills. Stories and lullabies help develop students' literacy skills. Dahil sa rhythm, repetition of melody ng mga lullabies, mas madaling matutunan at matandaan ng mga bata ang mga bagong salita, kaya lumalawak ang kanilang kaalaman, kanilang vocabulary. And at the same time, natututo sila ng mga narrative structures ng isang stories. Alam na nila yung beginning, middle, and the end. No?
Listening to the sounds and patterns of words also improve phonological awareness, which is ito talaga yung napakahalaga sa pagdevelop ng reading and pronunciation skills ng mga bata. Number 2, foster cultural inclusivity. Using these stories and lullabies from different countries, from Japan, Philippines, and China, and of course, kahit saan man lupalop ng mundo, is also makakatulong ito sa mga estudyante to appreciate the cultural diversity. Natututunan ng mga bata na kahit magkakaiba ng kultura, maraming shared values naman, katulad ng love for family, honesty, and kindness, na makakatulong sa kanila to become more respectful and open-minded toward other traditions and cultures. Sa ganitong pamamaraan, mas naiintindihan nila na ang literature ay hindi lang tungkol sa isang lugar, kundi sumasalamin sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang panig ng mundo. Number 3, boost social emotional learning. So, stories and lullabies often contain relatable themes such as love, bravery, honesty, and care. Ayan, sa pagtatalakay sa mga characters and also sa mga events ng kwento, natututo ang mga students na ng empathy, o ang kakayahang umunawa sa feelings ng ibang tao. They also learn emotional regulations, meaning how to understand and manage their own emotions. So, dahil dito, mas nagiging emotional aware at socially responsible ang mga bata sa kanilang interactions sa ibang tao. And lastly, make learning engaging. So, integrating the stories and lullabies make literature learning more engaging and interactive. Bakit? Hindi lang basta pagbabasa ang nangyayari kasi dito. Maaaring may storytelling, singing, role-playing, and discussion also na ginagawa sa loob ng isang classroom na makakatulong para sa mga bata to connect literacy concept like theme, values, and emotions to the real-life cultural practices. So, dahil dito, mas nagiging meaningful at interesting ang learning experience ng mga mag-aaral. So, yun lamang po at maraming salamat. Bedtime stories and lullabies from the Philippines, China, Japan, and India teach important values while comforting children. So each culture highlights different lessons: family, love, honesty, bravery, and wisdom. But they all help guide children's behavior and emotional development. So these traditions also support literacy, cultural identity, and empathy among learners. So in conclusion, makikita na ang bedtime stories at lullabies mula sa Philippines, China, Japan at India ay ginagamit hindi lang para patulugin yung mga bata, kundi para matuto rin sila ng mga mahalagang values kahit magkakaiba ang style at kultura ng bawat bansa. Pero kahit magkakaiba ang style and kultura, pare-pareho ang layunin nila na gabayan ang mga bata sa tamang pag-uugali at emotional development. Ipinapakita nito na ang storytelling at lullaby ay mahalagang bahagi ng kultura dahil dito nakakatulong ito sa paghubog ng values, literacy skills, at empathy ng mga bata habang pinaparamdam din sa kanila na ang comfort at security.